O ano? Handa na bang magsanay ang alaga mo, Glory? Ano, Rogelio? Gusto mo ba mag-aral ng lihim ng karunungan kay tatay? Kaya lang aral ng kanan ng ituturo niya sa'yo. Wala kang makukuhang yaman dyan. Pero magiging mayaman naman ang espiritu mo. Tinatanong pa ba yan na Gloria? Ready na ako maging nardong putik, no? Story time. Ako si Rogelio, pero Rohel ang tawag sa akin ng mga kakilala ko. Isa akong albularyo. Hindi ko naman masabing magaling ako dahil may mga pagkakataon din naman na hindi ko napapagaling o natutulungan ng mga taong lumalapit sa akin, katulad nila ng ikukwento ko. Nagsimula ako na ma-expose sa panggagamot noong 15 anyos pa lang ako. Bali kasi lumayas ako sa bahay dahil sa pagmamaltrato ng bagong asawa ni tatay. Nang hindi ko na matiis yun, ay lumayas ako at nagpunta kay nanay. Kaso hindi naman ako tinanggap. Pinababalik niya ako kay tatay dahil may bagong pamilya na raw siya. Hindi ko na idedetalye pa ang kwentong to, kaya wala na ako nagawa nun kundi ang makipagsapalaran sa Maynila. Naganap ako ng trabaho rito. Wala naman ako mapasukan basta-basta dahil bukod sa mahiyain ako ay wala talaga akong alam pang gawin. Sa edad ko kasi nito at sa maliit kong pangangatawan ay wala talaga magtsatsagang magbigay sa akin ng trabaho. Sabi pa nga ng iba ay baka mabali lang ang katawan ko kapag ginawa kong kargador sa palengke. Kaya nagpalaboy-laboy ako at napabarkada sa mga batang kalye. Natuto akong mamalimos at kalaunan dala na matinding gutom ay naging snatcher ako. Hanggang isang araw, habang naghahanap ng madudukutan sa labas ng simbahan ng Quiapo, ay isang matandang babae ang tumawag sa akin. Bata, ikaw na nakaasol. Halika nga. Ako po ba, Manang? Ikaw nga. Halika rito. Pakitulungan mo naman akong iayos itong mga paninda ko. Dali na, at tanghali na kasi. Madalas kong makita ang matandang to sa labas ng simbahan, pero hindi naman kami nagpapansinan o nag-uusap. Pero dahil maayos naman siya nagsabi sa akin ito, kaya tinulungan ko na. Ingatan mo yung mga bote na yan. Ang hirap maglagay ng mga ugat-ugat dyan. Tinignan ko ang mga bote sa loob ng bayong. Halo-halo ang mga to at walang pangalan na nakalagay. Ano po ba mga to? Para saan sila gamot? Yan. Lahat yan gamot sa walang pera. Talaga po? Paano po? Iinumin ba o ipapahid sa kamay? Interesado ako sa mga langis na to dahil lagi akong walang pera. Kaso bigla lang tumawa si Nanay Gloria. Gamot yan sa walang pera. Dahil kapag naibenta ko, edi may pera na ako. Kuha mo. Si Nanay Gloria naman pinaasa ako. Sus, ang batang to. Wala namang bisa ang mga yan. Kapag may naghahanap ng gamot sa ubo, sipon, sakit ng ulo o pananakit ng katawan, yan ang mga inaalok ko sa kanila. Dinadaan ko na lang sa boka para makabenta ako. Wala pa namang bumabalik sa akin para magreklamo. Ibig sabihin mabisa. Ayos din po palang racket nyo Para na rin kayong snatcher niyan Ay, hindi May kapalit naman yung perang binibigay nila sa akin. Yun nga lang, peke. O siya, ibigay mo na sa akin yung nasa bayong. Ibang bote ang mga yan. Ito po bang may tali? Oo, akin na. At dito yan sa harapan. Marami naghahanap niyan Ano po ba yan? Mabisang gamot to. Pampalaglag to. Ugat ng chichirik at katas ng salay. Nako, napakabisa nito. Ganun po ba? Yan lang po bang debote niyong may bisa? Hindi ko alam. Baka may bisa rin yung langis ang sampagita. Marami ring bumibili niyan Nako, teka nga. Ang dami mo namang tanong na bata ka. Pasensya na po. Naiintriga lang ako O siya, sige na. O itong 10 piso. Bumalik ka mamayang gabi Tulungan mo ako maglikom ng paninda ko. Nagulat ako sa perang papel na inabot niya sa akin. Ng mga panahong to kasi ay malaking halaga na ang 10 piso. Tuwang-tuwa ako nang makatanggap ako nito. Talaga na Gloria? Sa akin na lang tong 10 piso? Oo, sa'yo na yan. Bibigyan kita ng 10 piso araw-araw kung tutulungan mo ako maglatag at maglikom ng paninda ko. Yun kasing dating katulong ko rito. Napatay sa rayot nitong makalawa lang. Ay, kagugulong mga bata kasi. Kaya ikaw wag kang tutulad sa mga yon Alam kong kawatan ka, pero huwag kang mahikirambol dyan. Nako, sayang ang buhay mo. Ang dami pang sinabi ni Nanay Gloria nito. Pero magmula nga ng araw na to, ay opisyal na ako naging katulong ni Nanay Gloria sa mga paninda niya. Minsan ay pinapartehan pa niya ako ng kita kapag malaki-laki ang benta. Kung minsan din ay binibigyan niya ako ng baon niyang pagkain. Naging maayos ang buhay ko magmula na maging katulong ako ni Nanay Gloria. Lalo na nang tuluyan niya akong kupkupin. Huminto ko sa pagiging mandurukot dahil hindi na parating kumakalamang sikmura ko. Inabala ko ang sarili ko sa pagtulong kay Nanay Gloria sa pagbebenta ng mga langis, gamot,
mga gimat, mutya at medalyon na wala namang bisa. Pero sinasabi niyang meron para maibenta sa malaking halaga. Hindi rin naman naniniwala ang mga yan na may konsagra na ang mga medalyon na binibili nila. Kakargahan pa rin nila yan kung talagang marunong silang gumamit at may kaalaman sila. Paano po kung wala naman silang alam sa mga medalyon? Kaya nga pinapaalalahanan ko sila na dadasalan pa rin yan para magkaroon ng bisa. Ibig niyo pong sabihin, kung dadasalan nila ng tama ang medalyon, ay magkakaroon ng bisa ang mga to? Siguro. Alam mo kasi, napakamakapangyarihan ng dasal at paniniwala. Kaya nga tayo nagsisimba, di ba? Kapag nagdasal na tayo ng taimtem, ay umaasa tayo na pakikinggan tayo ng Diyos. Baka ganun din siguro kapag dinasalan nila ang medalyon. Dito unti-unting sumiklab ang interes ko sa mga medalyon at orasyon. Kapag walang customer si Nanay Gloria, ay pinag-aaralan ko ang mga papel na nakadisplay sa mesa niya. May mga nakadisplay kasing papel dito na may mga simbolo at sulat sa Latin. Sabi ni Nanay Gloria ay pang-akit daw niya to sa mga customer para mas maniwala sila. Nagtanong-tanong din ako sa mga may-ari ng katabing mesa ni Nanay Gloria, mga manghuhula, albularyo at antingero. Kung hindi nga lang kailangan kong magtawag ng customer, ay baka tambayan ko yung pwesto ni Mang Iking. Sabi kasi ni Nanay, ay si Mang Iking ang masasabi niyang totoong may kaalaman sa panggagamot sa kanilang lahat. Siya raw kasi ang masipag na estudyante ng kanilang maestro. Ano pong maestro? Ay nako, eto na naman si Rogelio sa santambak niyang tanong. Nag-aayos na kami ng paninda niya nito. Napansin ko kasi na wala si Mang Iking sa dati nitong pwesto. Kaya tinanong ko si Nanay kung nasan kaya to. Ang sabi niya ay baka raw nandun sa maestro nila at nag-aaral ng kaalaman. Ano po bang ibig niyong sabihin sa maestro? Di teacher, nagtuturo ng karunungan at iba pang kaalaman tungkol sa panggagamot. Matanda na po si Mang Iking ah. Bakit kailangan niya pang mag-aral? Kahit na umabot pa ng 100 taon yan si Iking, ay hindi niya matututunan ang lahat ng aral. Ang maestro nga namin ay aminadong marami pa siyang kulang sa aral at kaalaman. Kasama ho kayo? Anong ako? Ano po bang alam niyo sa panggagamot? Bukod po sa paggawa ng pampalaglag. Nako, ayoko matutunan ng aral nila. Sinubukan ko noon pero... Napansin kong parang nalungkot si Nanay Gloria, kaya natigilan siya. Kaya lang ibunga na rin ng kabataan at kuryosidad ay hindi ko na pinansin ang pag-iiba ng timpla ng mukha niya. Nagpatuloy lang ako sa pagtatanong. Anong nangyari, Nay Gloria? Ay nako Rogelio, ibalandra mo na nga lang yung mga bote at baka ipalo ko na sa itong bangko ko. Ang dami mong tanong na bata ka. Hindi ko na lang kinulit pa si Nanay Gloria. Sa isip ko ay sa ibang pagkakataon ko na lang siya uusisain o kaya naman si Mang Iking na lang ang tatanungin ko. Ilang linggo rin na nagdaan bago muling bumalik sa pwesto niya si Mang Iking. Nagulat pa ako nang makita ko siya dahil para siyang bumata ng ilang taon. Mas bata pa siyang tignan kay Nanay Gloria kahit na mas matanda naman talaga siya. Para siyang nagpa-facelift at nag-gym. Dahil dito ay sinabi ko kay Nanay Gloria ang mga napansin ko at natawa na lang siya. Naku, eto na naman sa mga tanong niya ang batang to. Sige Nanay Gloria, hindi na kayo nasanay sa akin. Ibig sabihin, yung kakayahan na meron ngayon si Iking ay hindi na galing sa mabuti. Galing na yun sa iba. Nanlaki ang mga mata ko bago tinanaw si Mang Iking. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan ito. Pero yung kaba ko ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagiging interesado ko sa panibagong impormasyon na nalaman ko. Ibig niyo pong sabihin galing sa masama? Ay, hindi naman ganon. Hindi naman dahil hindi galing sa mabuti, ay galing na sa masama. Ang ibig ko lang sabihin ay galing sa... Paano ko nga ba ito ipapaliwanag? Alam mo kasi Rohel, hindi mo naman masasabing ubod ng kasama ng mga... Ay ano ho yun? Ano ang hanap nila? Napatingin na lang ako sa customer na lumapit kay Nanay Gloria. Nagpapahula yung ali. Kaya naman tumayo ako sa bangko para ibigay ito sa bagong kliyente ni Nanay Gloria. Medyo dismayado ako kasi naudlot ng pagkukwento niya sa akin. Ang hirap pa naman kumbinsin ni Nanay Gloria magkwento. Tapos kung kailan handa na siya magkwento sa akin, ay saka naman may dumating na customer. Napaisip na lang ako sa sinabi ni Nanay Gloria habang nakatingin kay Mang Iking. Nakakapagtaka talaga ang mga pagbabago sa kanya. Gayunpaman ay parang nahiya rin ako lumapit sa kanya at magtanong. Pakiramdam ko kasi nito ay hindi na siya yung Mang Iking na nakilala ko. Pasalamat na lang ako na umalis kaagad din na nagpahula kay Nanay Gloria. Narinig ko ang mga hula niyang imbento at napapigil lang ako sa tawa. Love life lang din kasi ang pinahulaan ng kliyente niya. Pero wala na akong pakialam sa kakaalis lang na customer. Ang mahalaga sa akin nito ay masagot ang mga tanong ko. Yumuko lang ako sa mesa at kunwari ay busy sa pagtutupi ng mga papel.
Pero tinatansya ko na ang sasabihin kay Nanay Gloria na busy namang nag-aayos sa mga barya at perang papel sa kahon. Nay Gloria? Nako, ano na naman yan, Rohel? Ituloy nyo na po kasi yung kwento nyo kanina. Yung tungkol kay Mang Iking, saka sa mga turo ng maestro nyo. Ay nako, Rogelio. Hindi lahat ng bagay kailangan mong malaman agad-agad. Bata ka pa. Hindi mo pa maiintindihan ang lahat. Nay Gloria naman eh. Lagi na lang kasi kayong putol magkwento. Kung kailan pinaka nakaka-excite na. Sabi nyo hindi galing sa masama pero hindi rin sa mabuti. Anong klase yun? Ay Rogelio, may mga daan na kapag tinahak mo, hindi ka na basta-basta makakabalik. Yang si Iking, wala nang balikan ang pinili niyang daan. Tingnan mo sa mga susunod pang araw at buwan, ay baka umalis na siya rito. Dahil aasenso na yun ng bongga. Pero may matinding kapalit yun. Kapalit? Parang babayaran siya? Oo, hindi lahat ng abilidad ay libre. Kung minsan, ang hinihinging kabayaran ay hindi pera, kundi sarili mong buhay, oras, o kaya kaluluwa. Si Mang Iking, yun bang ginawa niya? May binabayaran siyang ganun? Hindi ko sigurado. Pero kung makikita mo siyang parang bumata at biglang lumakas, hindi ba't kayo nahinala yun? Parang okay yun ah. Sana ako rin. Ay bata ka, huwag mong gustuhin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Masarap pakinggan, oo. Pero baka pagsisihan mo sa bandang huli. Hindi kaagad ako nakasagot sa sinabi ni Nanay Gloria. Pero hindi pa rin ako nakontento sa mga malabo niyang sagot. Kaya nangulit pa ako sa kanya ng kaunti. Sige na po Nay Gloria. Konti lang. Ano ba talagang tinuturo ng maestro nyo? Saka, bakit hindi nyo siya pinupuntahan gaya ni Mang Iking? Ay, ikaw talaga. Lihim ng karunungan. Mga aral na hindi basta pinag-aaralan ng kung sino-sino lang. Mga dasal, mga orasyon, mga bagay na pwede mong ipanlaban sa sakit. Pero kaya rin itong bumaliktad laban sa'yo kapag hindi mo kinaya yon. Kayang bumaliktad? Parang mas nakakatakot yata yun ay Gloria. Kaya ba hindi na kayo nagpupunta sa maestro nyo? Oo na, nakakatakot talaga yon. Kaya nga sinasabi ko sa'yo Rogelio, huwag ka nang lalapit kay Iking ha. Huwag kang masyadong uhaw sa mga sagot. Minsan ang mga walang alam, mas ligtas. Pero kung inaakala ni Nanay Gloria na nakuha niya ako sa pagsasabi na maligtas ang walang alam, ay nagkamali siya. Lalo lang ako naging interesado nito sa kung ano ba ang nalalaman ni Mang Iking at ng kanilang maestro. Naging interesado ako sa lihim ng karunungan na sinasabi niya. Masunuri naman akong bata noon dahil hindi nga kulit lumapit kay Mang Iking. Natakot din ako sa sinabi ni Nanay Gloria. Naisip ko na baka kapag siningil si Mang Iking na sinasabing bayad ni Nanay Gloria ay madamay pa ako. Wala talaga akong kamuangmuang noon sa misteryo at hiwaga na ginagawa nila. Kaya tuloy ay nakontento na lang ako sa pag-oobserba sa mga ginagawa ni Nanay Gloria at ng iba pang manggagamot sa labas ng simbahan ng Quiapo. Minsan nga pinakikialaman ko mga deboting paninda ni Nanay at kinakalkal kung ano ba talaga ang laman ng mga to. Ang mga medalyon at bato'y pinag-aralan ko rin sa abot ng mga kaya ko. Pati ang mga Latin na nakasulat sa mga papel at panyo. Binabasa ko ang mga to at inaalam ang kahulugan sa tulong ng mga albularyo sa tabi-tabi. Siguro nakita ni Nanay Gloria na may interest talaga ako sa mga ganito. Kaya isang araw ay kinausap niya ako. Hindi ako magtitinda ngayon. Samahan mo ako. Sa ilang buwan kong pagiging katulong ni Nanay Gloria ay unang beses niyang hindi magtitinda. Kaya nagtataka talaga ako nito. Saan po tayo pupunta Nay Gloria? Sa maestro namin ni Iking, kay Tatay Estong. Nanlaki ang mga mata ko ng mga sandaling to. Halos abot-abot din ang kaba ko kasi hindi ko inakala na darating ang araw na makikilala ko ang maestro nila Nanay Gloria at Mang Iking. Grabe ang kilabot ko noon dahil pakaramdam ko ay makakakita ako ng isang hinahangaan na artista. Hindi ko pa man siya nakikita ay parang naging idolo ko na rin si Tatay Estong noon. Talaga Nay Gloria? Bakit po? Magpapaturo po ba kayo sa kanya? Salin niyo naman po ako. Gusto ko rin matutong manggamot eh. Pansin ko nga, mukhang interesado ka nga maging manggagamot. Sikalikot ka ng mga gamit ko kapag walang customer eh. Sinasabi rin sa akin nila Cecilia na pati sila'y kinukulit mo sa gamit nilang mga medalyon. Natatawang napakamot na lang ako sa ulo nito. Isang kapwa tindera ng anik-anik sa labas ng simbahan si Aling Cecilia. Tumatambay rin kasi ako sa pwesto ni Aling Cecilia kapag walang customer. Ayun nyo kasi akong kwentuhan. Kaya syempre naghahanap ako ng hindi madamot sa kwento. Hay loko, hindi kita pinagdadamutan ng kwento. Ang akin lang, ayaw kitang isabak sa magulong mundo ng spiritual. Naku Rogelio, wala ka pang kamuang-muang. Yun na nga Nay Gloria, wala akong kamuang-muang. Kaya kailangan kong matuto. Ayaw nyo ba nun? Kapag marunong na ako, dalawa na tayong manggagamot. Matutulungan ko na kayo. Tapos sasakupin natin ang buong Quiapo. Pati na rin Baklaran. Ang mga pangarap mo talaga napakalayo sa pangarap ng mga kasing edad mo.
Yung ibang mga kabataan dyan gusto maging tulad ni na Jerry Craval at Robin Padilla. Ikaw naman gusto mong maging tulad ko. Ano ba yan? Si Nanay Gloria naman. Mas matindi ako kina Jerry Craval at Robin Padilla kung nagkataon no. Kasi si Nardong Putik ang magiging katulad ko. Puro kakalokohang bata ka. O siya, bilis na. Maganda ka. At malayo-layo ang biyahe natin. Sige po na Gloria. Mula sa Maynila ay nagbiyahe kami ni Nanay Gloria patungong Camarines Sur. Dito ko lang nalaman na napakalayo pala talaga ng tinitirahan ni Tatay Estong. Halos 10 oras kaming nakaupo ni Nanay sa bus pero hindi ako nakatulog. Excited na excited ako nito. Samantalang si Nanay ay tinulugan lang ang buong biyahe namin. Sinasabihan niya nga ako na matulog dahil mahaba ang lalakbay namin pero hindi ko makuhang ipahinga ang utak ko dahil sobrang excited talaga ako. Matiwasay kami nakarating sa bayan ni na Tatay Estong. Lalo ako na-excite nang bumaba kami ng bus. Akala ko isang sakay na lang ng jeep o tricycle ang gagawin namin. Pero nagkamali ako. Isang mahabang biyahe ng jeep. Isang mahabang biyahe pa ulit ng tricycle. Pagkatapos ay sumakay pa kami ng kalabaw. At tumawid pa ng hindi ko mabilang na ilog at bundok. Kaya kahit madilim na, ay hindi pa rin namin nararating ang bahay ni Tatay Estong. Ano? Pagod ka na? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sabi ko mahaba ang biyahe. Oh, edi pagod ka ngayon. Ubus ang lakas mo ano? Nanay Gloria naman nangaasar pa. Pagod na nga ang tao Pinapapak pa ako ng mga lamok dito. Itigil mo yung kaartehan mo. Ayun ang bahay ni Tatay Estong. Bigla ay para akong bateryang na-i-charge. Nagangat ako ng tingin at nakita ko ang isang maliit at sirang kubo sa di kalayuan. May malamlam na ilaw na nagmumula doon at may naririnig akong pamilyar na boses sa radyo. Napabilis ang lakad ko at nanguna pa akong nakarating sa bahay ni Tatay Estong. Tatay! Tatay Estong! Si Gloria po to! Natagalan kayo. Yan ba yung batang sinasabi ni Manuel? Nagulat na lang ako na may sumulpot na matandang lalaki sa bandang kanan ng kubo. Diretso kasi sa bahay ang tingin ko dahil akala ko dun siya lalabas. Yung pala nasa labas lang to. Wala namang kakaiba kay Tatay Estong. Hindi gaya ni Mang Iking na makisig na makisig. Si Tatay Estong ay payat at mukhang sakiti na matanda. Wala yatang bilib sa akin tong alaga mo, Glory. Dapat kay Enrique mo to dinala. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya nito. Pero bigla akong kinurot ni Nanay Gloria sa tagiliran. Kaya napaaray ako pero pabulong lang. Aray, pasensya na tay. Kaya ko nga ho dinala rito ang batang to. Natatakot ako maimpluwensya ni Iking. Anong ibig niyo sabihin ni Gloria? Ipaliwanag mo munang mabuti sa bata, Glory. Basta ka na lang yata nagpasya lang hindi tinatanong ang gusto niya. Yang mga galawan mo talaga ha? Tumawa ang matandang maestro bago pumasok sa kubo. Ako naman ay ilitong napatingin kay Nanay Gloria. Kita ko ang lungkot sa mukha niya nang magsimula siyang magpaliwanag. Ang sabi ni Nanay Gloria ay may kutob siya kung hindi niya ituturo sa akin ang mga nalalaman niya ay kay Mang Iking ako lalapit para magpaturo. Si Mang Iking daw kasi ay tuluyan ng umanib sa kaliwa o kung tawagin ay demon magic. Isang sangay ng lihim ng karunungan kung saan makikipagkasundo sa mga diablo ang isang tao upang makuha ang mga gusto nito sa buhay. Madali lang daw makipagkasundo sa mga diablo. Sigurado daw ang pag-asenso at paggaan ng buhay. Oras na may kasunduan ng diablo. Ibibigay nito ang anumang gusto mo basta't ito'y posibleng makuha sa lupa. Kaya lang syempre ay meron daw tong kapalit. Pwedeng kawalan ng pagkakontento sa buhay, kawalan ng kapayapaan ng isipan at iba pang klase ng mabigat na pagsubok. Magkakaroon ka nga ng maayos at masayang pisikal na pamumuhay, ngunit wala namang kasiguraduhan ng iyong spirito at ito ang kinatatakot ni Nanay Gloria na mangyari sa akin. Para nakitang tunay na anak, Rogelio. Ayoko maakit ka ng material na kayamanan sa lupa para lang magdusa sa spiritual na aspeto. Dito ko lang naintindihan si Nanay Gloria kung bakit ayaw niya akong palapitin kay Mang Iking. Pero sana Nanay Gloria, sinabi niyo kagad sa akin. Maiintindihan ko naman kayo Nakikita ko rin kasi ang interes mo na matuto. Sayang naman kung mauuwi sa wala ang pagtsatsaga mong pag-aralan kung paano gumawa ng pampalaglag. Isa pa, di ba sinabi mong sasakupin natin ang buong Quiapo't Baclaran? Nay Gloria talaga? O ano? Handa na bang magsanay ang alaga mo, Glory? Ano Rogelio? Gusto mo ba mag-aral ng lihim ng karunungan kay tatay? Kaya lang aral ng kanan ng ituturo niya sa'yo. Wala kang makukuhang yaman dyan. Pero magiging mayaman naman ang espiritu mo. Tinatanong pa ba yan Nay Gloria? Ready na ako maging Nardong Putik, no? Biglang may tumuktok sa ulo ko at napahimas na ako sa sakit. Paglingon ko'y si Tatay Estong ang nakita kong may hawak na kutsara at pinalo sa akin. Gonggang! Ang tingero si Nardong Putik! Hindi manggagamot o albularyo! Ganun po ba?
At dito na nga nagsimula ang pagsasanay ko sa poder ni Tatay Estong. Iniwan ako ni Nanay Gloria sa kanya at bumalik na siya sa Maynila para magpatuloy sa pagbebenta sa harap ng simbahan. Namiss ko nga si Nanay Gloria sa mga unang linggo kong pananatili sa bahay ni Tatay Estong. Pero lagi kong tinatanim sa isipan ko ang biruan naming sasakupin ng Quiapo at Baclaran. Kaya naman pinagbutihan ko ang pag-aaral dito. Minsan ay natatakot ako sa mga pinagagawa sa akin ni Tatay Estong. Lalo na nung umpisa. Dahil kung ano-anong hiwaga ang nararamdaman ko. Nilalamig ako kahit wala namang hangin. May naririnig akong bumubulong at kumakaluskos kahit walang ibang tao sa paligid ko. Kapag ganun ang nangyayari, nagtatayuan talaga ang mga balahibo ko sa takot. Kaya ang ginagawa ko na lang ay nagdadasal. Sa ilang linggo kong pananatili kay Tatay Estong ay tumibay ang pananalig ko sa Diyos. Magandang katangian daw to. Lalo pat angel magic ang ituturo niya sa akin. Isang aral na mismong ginagamit ng mga albularyo. Bakit po si Mang Iking nag-demon magic kung albularyo naman siya? Nakakagamot din naman ng kaliwa, pero mas ginagamit nila ang kanilang aral sa pansariling interes lang. Kayo rin po bang nagturo kay Mang Iking ng demon magic? Hindi, puro kanan lang ako. Hindi ako maaaring magkaliwa dahil baka masiraan ako ng ulo. Sa iba nagpaturo yan si Iking. Nagsawa na siguro sa hirap ng buhay. Kaya po ba hindi rin mayaman si Nanay Gloria? Dahil sa puro kanan siya? Ay nako, totoo pala ang sinasabi ni Glory na pala tanong ka. Pasensya na po, curious lang. Sa umpisa pa lang, ay sumuko na kagad sa pag-aaral ng kanan niya si Glory. Hindi niya kinaya ang kapalit ng karunungan sa kanan. Nagulat ako sa sinabi niya. May kapalit din pala ang karunungang pinag-aaralan ko gaya ng kay Mang Iking. Hindi kasi nabanggit to ni Nanay Gloria. Sa aral ng kanan, wala ka talagang aasahang pag-asenso sa buhay. Kadalasan ay puro pighati pa ang dadanasin mo. Pero pansamantala lang naman ang lahat. Kapag namatay na ang katawang lupa natin, ay sigurado na ang ating kaligtasan. Yun lang naman ang mahalaga sa lahat. Ang buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Hindi ba? Hindi ko lamang isasagot ko noon kay Tatay Estong. Para bang ayoko na lang din ituloy ang pag-aaral ng kanan. Dahil parang babalik lang din ako sa wala. Si Glory, may nobyo yan noon. Kaso ay niloko siya. Nakailong nobyo pa yan. Pero lahat ay iniwan siya at sinaktan. Doon niya na pag-isip-isip na baka yun ang kapalit ng kaalaman niya sa kanan. Kaya siya huminto. Ayun tuloy, naging manggagansyo na lang sa Quiapo. Gusto ko sanang sabihin to ang nasa isip ko. Pero biglang nagsalita ulit si Tatay Estong. Oy Rogelio, sabi ni Manuel ay mukhang sumusuko ka na. Nangihinayang tuloy ang gabay mo. Nanlaki ang mga mata ko nang sabihin niya to. Ang Manuel kasi na tinutukoy ni Tatay Estong ay ang kanyang gabay. Hindi Manuel talaga ang pangalan nito, pero yun ang bansag niya rito dahil hindi raw maaaring banggitin ang tunay na pangalan nito sa harap ng ibang tao. Pero hindi yun ang ikinagulat ko, kundi ang malaman na meron pala akong gabay. Natural! May gabay ka! Lahat naman tayo ay meron nun! Napailing na lang ako sa sinabi niya dahil parang wala akong malilihim kay Tatay Estong nito kasi nababasa niya ang isip ko. Lumipas pa ang ilang buwan, paminsan-minsan ay binibisita ako ni Nanay Gloria rito. Tuloy-tuloy lang ang pagsasanay ko. Marami na akong natututunan at napaglabanan ko na rin ang takot ko sa kung ano-anong elemento, espiritu, aswang, mambabarang at mangkukulam na nakakalaban namin ni Tatay Estong. Bago ko pamamalayan ay ilang taon na pala ako nagsasanay sa kanya hanggang maging isa na akong ganap na albularyo. 21 anyos na ako nang bumalik ako ng Maynila. May kaunting kasanayan na ako nito sa panggagamot. Pagdating ko sa Quiapo, nakapwesto pa rin si Nanay Gloria sa harapan ng simbahan. Pero kapag may nagpapagamot sa kanya, ay ako na ang tinuturo niyang albularyo. Hindi na siya nagpapanggap na nakakapanggamot siya. Pero hindi rin naman siya umaamin na peke ang mga gamot niya. Ang sinasabi lang niya ay mahina na siya. Kaya ako na lang daw ang tutulong sa mga nangangailangan. Gaya na lang ng araw na to. Nasa bahay kami niya nito. Nakahanda na ang mesang puno ng mga halamang gamot, kandila at papel na ginagamit sa pagbibilot ng sigarilyo. May nakapaskil na krus sa dasal ni San Miguel Arcangel sa dingding. Wala naman akong inaasahang pasyente nito, pero mabuti na rin ang handa. Katatapos ko lang kasi mananghalian nito nang isang ginang ang kumatok sa pinto. Rohel, tulungan mo naman kami. Hindi na bumababa ang lagnat ng anak ko eh. Wala akong perang pampa-ospital eh. Ito ang isa sa mga aral ni Tatay Estong sa akin. Ang panggagamot ay regalo ng Diyos Ama na dapat ipamahagi ng libre. Isa pa, bilang tagasunod ng mga karunungan ng kanan, ay talagang hindi kami tumatanggap ng kabayaran. Hindi yun bahagi ng aral namin. Ibaba niyo po siya rito sa upuan. Anong pangalan ng bata, ate? Rosalie. Tinitigan ko ang bata. Namumutla't at nilalagnat.
Malamig ang kanang palad at talampakan niya, pero mainit ang sa kaliwa. Huwag po kayo magalala, may sumama lang po sa bata. Hindi sakit ang katawan niyan. Kumuha ako ng langis sa pinaghalong yerba buena, kamangyan, at asin. Dinukot ko ang maliit na papel na may orasyong tinuro sa akin ni Tatay Estong. Habang hawak ang papel, ay gumuhit ako ng krus sa harapan ng bata at tumusal ng isang orasyon na hindi maaaring bigkasin ng malakas. Pagkatapos ay pinahiram ko ng langis ang papel. Bago yun pinadaan ng pakrus sa apoy ng kandila. Tapos 3 beses ko itong ginawa. Nang mag-uling ang papel, ay malinaw na lumabas dito ang imahe ng 3 nuno. Nanuno po ang bata. Nakikita ba niyo ang batong to? Diyan ho natisod ang anak niyo ng mga nuno. Naku, alam ko yung batong yun ah. Doon yun sa may likod bahay. Sinabi ko na nga ba't huwag ka maglalaro doon kapag hapon na. Tumango na lang ako at tuluyang sinunog ang papel. Ang abo nito'y hinalo ko sa banal na langis. Pagkatapos ay minasahe ko sa noo, mga braso at binti ang bata. Bago pa ako matapos sa pagmamasahe ay nanumbalik na ang kulay ng labi nito at nawala na ang panginginig. Dumadaldal na rin to at nagpapabili pa ng merienda sa nanay niya. Diyos ko, salamat naman at mukhang maayos ang anak ko. Maraming salamat Rogelio ha. Ilang araw na kasing nilalagnat at hindi makakain ng maayos ang anak ko. Ikaw lang palang magpapagaling sa kanya. Hindi po ako nagpagaling sa anak niyo ate. Instrumento lang po ako. Ipagpatuloy lang po niyo ang pagdarasal. Umalis ang mag-ina, ngunit bumalik din naman kagad to. Bumili lang pala sa tindahan at pagkatapos ay bumalik sa akin para ibigay ang 3 itlog at isang balot ng tinapay. Tanggapin mo na to, bilang hindi ka naman nagpapabayad. Nako, salamat po ng marami. Ako nga ang dapat magpasalamat eh. Ay ng anak ko, tumatakbo na. Mauna na ako. Ahabulin ko pa si Kulit eh. Napakasaya ko kapag ganitong nakakapagpagaling ako ng pasyente dahil sa karunungan ko. Simpleng mga karamdaman lang naman ang nagagamot ko noon. Kung minsan ay may mga lumalapit sa akin na nakulaman na barang, natutulungan ko rin naman sila. Pero minsan na inahihirapan din ako, kaya naman tinatanggihan ko na lang sila. Pero may isang pasyente na lumapit sa akin ang talagang nahirapan ako at hindi ko makakalimutan. Si Joel. Taong 2010, nang dalhin sa akin ng kanyang amang si Mang Polding si Joel. Noon ay masasabi kong marami na akong karanasan sa panggagamot. Dinarayo na rin ako ng mga pasyente, kaya naman kumpiyansa sila noon na matutulungan ko sila. Bakit naman po gabi na kayo na parito? Pagpasensya mo na kami iyo. Wala na talaga kaming malapitan eh. Kaya nagbaka sakali kami sa'yo kahit gabi na. 10:00 na kasi ng gabi nito. Tulog na kami ni Nanay Gloria. Pero ginising ako ng gabay ko na kung tawagin ko ay Pards. Gaya ng gabay ni Tatay Estong, hindi ko rin maaaring banggitin sa harap ng ibang tao ang pangalan ni Pards. At ayun nga, ginising ako ni Pards dahil may paparating daw na magpapagamot. Sabi pa niya nito, ito raw ang magiging hamon ko bilang albularyo. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa sinabi niya. Nasa palagay ko isang babala. Pinapasok ko sila Mang Polding at Joel. Balot na balot ng jacket si Joel. At nang hubarin niya to, ay nakita akong namumula ang balat niya. Napaano po siya? Ang sabi ng ibang albularyo yung napuntahan namin ay kulam daw. Napatango-tango ko. Kapag ganito kasing naipatawas na nila sa ibang albularyo ang pasyente, ay alam ko nang kailangan ko ng malakas-lakas sa poder at bakod sa sarili. Sigurado akong may kalakasan ng mangkukulam na gumagambala sa pasyenteng to, kaya hindi nagawang talunin ng mga albularyo yung napuntahan nila. Inihanda ko muna ang pisikal na katawan ko, gayon din ang espiritual. Pinroteksyonan ko ang sarili ko laban sa atake ng mangkukulam. At pagkatapos ay kumuha na ako ng espesyal kong langis sa pantawas, gayon din ng papel at sinulatan to ng orasyon. Ano nga po pala ang buong pangalan ng tatawasin ko? Joel Purificacion. Isinulat ko ang buong pangalan ni Joel sa papel at gumuhit ako ng krus sa harapan niya bago ko umusal ng isang orasyon. Pagkatapos ay pinahiram ko ng aking espesyal na langis pantawas ng papel bago to pinadaan sa kandilang may sinde. 3 beses ko sanang gagawin to, ngunit sa unang padaan pa lang ay nadilaan ng apoy ang dulo ng papel. Napakurap lang ako at kumalat na ang apoy sa buong papel at tuluyan na tong nasunog. Kasabay nito ay para bang may garbage bag na sumaklob sa ulo ko dahil nagdilim ang paningin ko at parang may tumakip din sa ilong ko. Nahirapan akong huminga kaya napatras ako at ninerbiyos sa biglaang pagkawala ng hangin. Rogelio, ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako, Nay Gloria. Nakahawak agad sa mga braso ko si Nanay Gloria at inalalayan ako para hindi tuluyang matumba. Napakurap ako at hinilamos ang palad sa muka. Napatingin ako kay Mang Polding at Joel na halatang nagtataka at nag-aalala din. Ano hong nangyari? Ano hong nakita nyo? Hindi ako nakasagot kagad sa kanya kasi wala akong nakita dahil bago pa man makabuo ang imahe ang papel ay nasunog na to.
Dito'y napausal ako ng isang panalangin kina San Miguel Arcangel at San Rafael Arcangel. May kutob na ako nito na kakailanganin ko ang tulong ng lahat ng santo at lahat ng anghel na kaya kong tawagin. Napatingin ako sa mga braso ko at nakita kong nakatayo ang mga balahibo ko dahil sa kilabot. Bigla akong kinabahan dahil itong unang pagkakataon na tumagos sa poder at bakod ko ang isang atake ng kalaban. Walang duda na mas mataas ang antas ng kaalaman ng kalaban ko nito. Pero ayokong biguin si Namang Pulding at Joel, lalo na nang umubo si Joel at narinig ko ang kakaibang gaspang ng tunog noon. Hindi pang karaniwang tunog ng normal na ubo. Parang may inaalog na latang may lamang bato sa loob ng lalamunan niya. Agad na inalalayan ni Mang Pulding si Joel at hinagod-hagod ang likod ng anak bago tumingin sa amin ni Nanay Gloria. Pasensya na talaga kayo, pero pwede ba kami makigamit ng banyo? Ay dito ho tayo. Sumunod kayo sa akin. Nagpasalamat si Mang Pulding bago inalalayang makatayo si Joel. Nasigi pa rin sa pag-ubo nito. Ako naman ay naiwan sa sala nito at nag-iisip pa rin kung kaya ko ba talagang gamutin ng anak niya. Ayoko naman sayangin ang pagpunta nila sa akin, kung kaya dinadagdagan ko na lang ang bakod at puder ko. Inilabas ko na rin ang San Benitong medalyon ko at inorasyonan to. Nagkarga na rin ako ng kalasag para hindi na ako maapektuhan ulit sa ibabatong atake ng mangkukulam. Nasampulan na ako nito, kaya ang magagawa ko na lang ay proteksyonan ng sarili ko. Nakita na ako ng kalaban at alam kong pinakikiramdaman niya na ang susunod kong hakbang. Nang bumalik sila Mang Pulding ay parang ng lantang gulay si Joel. Putlang-putla na siya at halos nakapikit na habang nakasandal sa ama niya. Ano po nangyari? Nagsuka po ba siya? Gusto niya magsuka dahil sa kakaubo, pero wala naman siyang maisuka. Sumasakit lang daw ang tiyan at dibdib niya. Napalunok ako nito. Kailangan ko talaga matulungan si Joel. Kaya naman ang naisip kong gawin ay papasukin sa katawan niya ang mangkukulam. Ang problema lang, sa estado niya ay mukhang hindi niya kakayanin. Pero bago pa man ako mapagsimula, ay may matining na kirot ang pumasok sa bungo ko. Para akong sinasaksak ng maliliit na stick. Kasunod nito ay nangati ang lalamunan ko na para bang may kumakaskas ng buhangin. Napaubo ko at ang tunog nito ay gaya ng kay Joel. Inuunahan na ako ng mangkukulam. Kasunod nito ay may narinig ako nagsaltang lalaki. Huwag mo nang subukan, Rogelio! Nang tignan ko kung saan nagmula ang boses, ay nanlaki ang mga mata ko nang makitang si Nanay Gloria ang nakangisi sa akin at nangingitim ang mga mata at labi niya. Nakatayo siya na parang hinihila siya pataas dahil unat na unat ang buong katawan niya. Nay Gloria! Hindi mo ko kaya! Sino ka? Lumayas ka sa katawan ng Nanay Gloria ko! Tumawa ulit ang nilalang na nakasanib kay nanay at pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig na walang malay. Nanay Gloria! Nanay Gloria! Nanay Gloria! Abot-abot ang kaba ko nito habang pilit na ginigising si Nanay Gloria. Si Namang Pulding at Joel naman ay tulala lang na nakatingin sa amin. Ngunit baka sa mukha nila ang takot at gulat. Niyugyug ko si nanay at nilapat ang tenga sa dibdib niya. Humihinga naman siya nito pero mahina ang tibok ng puso niya. Nilingon ko ulit si Mang Pulding at kahit na masakit sa kalooban ko ay tinanggihan ko ang pagpapagamot nila sa akin. Pasensya na ho. Sinubukan ko naman po eh. Ang kaso, nakita naman po niyo ang nangyari. Pasensya na po kayo. Umaga na nang nagising si Nanay Gloria. Hindi ako natulog sa pagbabantay sa kanya. Pinuderan at binakuran ko siya. Gayon din ang buong bahay. Natakot kasi ako na baka bumalik pa ang mangkukulam. Nahalata namang siya ang sumanib kay Nanay Gloria. Ang unang tanong sa akin ni Nanay Gloria ay kung nasaan raw si Namang Pulding at Joel. Pinauwi ko na po kagabi. Humingi ako ng pasensya dahil hindi ko sila natulungan. Ano bang nangyari, Roel? Nakatulog yata ako nang hindi ko namamalayan. Tingnan mo, anong oras na? Umaga na pala. Hindi na tayo nakapwesto sa simbahan. Napakamot ako ng batok bago nagkwento sa kanya. Dito'y hindi ko na itago kay Nanay Gloria ang gulat. Kaya ba hindi mo kamo matutulungan yung mag-ama? Dahil ba sa akin? Nanay Gloria, baka kasi balikan kayo nung mangkukulam eh. Mukhang malakas talaga siya. Isipin niyo yun. Nakasanib siya sa inyo kahit hindi ko pa siya tinatawag. Alam niya na may gumagamot kay Joel. Alam niya rin ang pangalan ko. Natahimik si Nanay Gloria sa sinabi ko. Yung itsura niya, parang disappointed siya. Pero hindi sa akin, kundi sa sarili niya. Para siyang nahihiya. Huwag niyo nang isipin yun, Nanay Gloria. Ganun talaga. May mga laban na hindi kinakasahan. Malungkot siyang ngumiti at tumango sa akin. Nang araw na to, hindi kami nagtinda sa harap ng simbahan. Sa halip ay kumain lang kami ng palabok sa Quinta Market. At namasyal na rin. Tapos nagtanghalian kami sa Delicious Restaurant. Para bang nag-date kami ni Nanay Gloria. Matapos kasi siyang saniba ng mangkukulam, ay natakot ako ng sobra at nag-alala. Nakonsensya rin ako
Dahil hindi naman mangyayari ang ganun kay Nanay Gloria kung hindi ako nanggagamot. Kinabukasan ay balik na kami sa dati. Si Nanay Gloria ay nagbenta ulit ng mga langis na para raw sa walang pera, mga medalyon at pampalaglag. Ako naman ay nagmamasahe. May bayad syempre ang pagpapamasahe sa akin. Hindi ko naman tinuturing na panggagamoto ng kanan. Dahil sa totoo lang ay nag-aral din ako ng reflexology. Yun nga lang ay sa libro lang at wala akong formal na pag-aaral. Pero nakakaginhawa pa rin naman daw ang pagmamasahe ko. Sabi naman naging kliyente ko sa pagmamasahe. Abala kami ni Nanay sa trabaho nang maramdaman ko ang bigla ang pag-init ng medalyong San Benito sa dibdib ko. Bukod pa rito ay bigla akong kinilabutan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Napalingon ako sa bandang kanan ko at dito'y nakakita ako ng isang binatang nakamasid sa akin. Hindi ko tumamukaan pero may kung anong pamilyar sa kanya. Nginitian ako nito at pagkatapos ay tumalikod na. Nang mga sandaling to ay grabe ang kilabot ko at napansin na to ng lalaking minamasahe ko. Manong, nilalamig ka ba? Nagtataasan mga balahibo mo. Wala ito. Sige na, pakitaas na lang mga braso mo. Gumulo sa isipan ko sa mga sumunod na araw kung sino ang lalaking yon. Sa tansya ko'y hindi nagkakalayo ang mga edad namin. Pamilyar talaga siya sa akin pero hindi ko matukoy kung sino siya. Isang araw, habang nagtitinda ay may napansin akong pamilyar na figura. Akala ko nga yung misteryosong lalaki ulit pero nang matitigan kong mabuti ay nakilala ko to. Mang Polding! Ikaw pala, Roel. Saan ko kayo nanggaling? Si Joel ho. Kumusta na? Nagtirikaw ng kandila dyan sa may simbahan. Si Joel kasi ay malalang malala na. Nagsusuka na siya ng linta na may sungay. Ho? Magmula namang galing kami sa inyo ay wala na kaming mahanap na albularyo na handang tumanggap sa kanya. Sa totoo lang ay wala nang pag-aasang anak ko. Siya mismo ay suko na rin. Dito'y lalo akong inusig ng konsensya ko. Gusto kong makatulong sa kanila pero natatakot ako para kay Nanay Gloria. Mauna na ako, Roel. Bibili pa ako ng pangsinigang. Gumagaan kasi ang pakaramdam ni Joel kapag nakakahigop ng mainit na sabaw. Sige po, balitaan nyo na lang po ako. Pagkaalis ni Mang Polding ay saka ko kinausap ni Nanay na nakikinig pala sa amin. Bakit hindi mo tulungan yung mag-ama? Natatakot ako na Gloria eh. Wala ka bang tiwala sa gamit mo? Sa gabay mo? Hindi naman po sa ganun. Baka lang kasi madamay na naman kayo. Di lagyan mo ako ng bakod at poder. Katulad ng ginagawa mo nung nakaraan. Hindi naman ganun-ganun lang yun, Nay Gloria. Mukhang napakalakas ang kalaban ko. Naunahan ka lang nun. Hindi ka handa kaya ako ang natake. Kasi Nay Gloria, kung hindi mo kaya mag-isa, bakit hindi ka maghanap ng makakatulong sa'yo? Naisip kong may punto si Nanay Gloria sa sinabi niya. Pwede akong humingi ng tulong sa mga albularyong nakilala ko sa ilang taon ko ring panggagamot. Pwede rin ako magtanong kay Tatay Estong. Sayang lang at hindi na pwede manggamot si Tatay Estong dahil mahina na rin ang katawan niya bunga ng katandaan. Kaya naisip ko nito na baka nga pwede ko pa rin matulungan si Joel. Kaya hinanap ko ang bahay nila Joel at natagpuan ko naman to. Pero bago ulit ako sumabak sa pagsubok na gamutin siya, ay nilagyan ko muna ng puder at bakod ng bahay nila. Gayon din si Nanay Gloria. Nilagyan ko na rin ng tagabulag si Nanay Gloria para masiguradong hindi siya magagalaw ng mambabarang pala. Nasabi kong mambabarang dahil naglalabasan ng insekto sa katawan si Joel. Mambabarang lang naman ang gumagawa nun. Pagkatapos ng lahat ay ako naman ang nagkarga sa sarili ko ng lahat ng proteksyon na nalalaman ko. Nang mga sandaling to ay iba na rin ang aura ni Joel. Tama nga si Mang Polding, nawala na ng pag-asa ang katawan at spiritual niya at para bang naghihintay na lang siya ng kamatayan niya. Payat na kasi to at halos lumuwa na ang mga mata at ang mga pisngi niya ay humpak na rin. Ang dati niyang namumulang balat ay nangingitim na at nagpatong-patong na ang sariwang sugat at langim dulot ng kakakamot niya. Labis-labis na raw kasi ang pangangati ng balat nito na sinasabayan naman ng tuyong ubo na kung minsan ay napapadura siya ng mga butil ng buhangin at minsan nga slag. Slag pala ang sinasabi ni Mang Polding na lintang may sungay. Bukod sa pagbabago ng pisikal na anyo ni Joel, ay naging napakamainitin din ang ulo niya. Lagi na lang daw siyang nakabulyaw sa ama na matyaga naman siyang inaasikaso. Awang-awa ako sa kanila, kaya naman sinubukan ko litawasin siya. Malaman ko man lang kung sino ang may kagagawa ng pambabarang kay Joel. Isinagawa ko ulit ang proseso ng pagtatawas at sa pagkakataong to ay tagumpay akong makita ang imahe ng namamarusa kay Joel. Nakita ko na kung sinong namamarusa sa'yo. Dito ay lalong nanlaki ang mga mata ni Joel. Si Mang Polding naman ay napangiti. Sino, Roel? Sino nagpapahirap sa anak ko? Isang babae, mahaba ang buhok at may matinding galit to. Pero
Hindi ko ma-describe ng maayos ang mukha niya dahil sa elementong nagsasangga sa kanya. Hindi lang siya nag-iisa sa pamamarusa sa'yo. Joel, may naagrabyado ka bang babae? Si Mia. Mia? Sino mang Mia yan? Ex ko. Nanlaki ang mga mata ni Mang Pulding at napatingin pa sa akin. Para bang sinasabi niya na hindi niya alam ang tungkol sa nobya ni Joel. Wala ka pa namang napapakilalang nobya sa amin Pero hayaan mo na yon. Ang mahalaga ngayon ay ano bang atraso mo sa Mia na yan? Aminado ako, Tay. Naging masama na siguro kong boyfriend. Nasisigawan ko kasi sa harap ng maraming tao si Mia. Kapag hindi niya nasusunod ang gusto ko, baka kaya niya ako pinaparusahan. Aba kahit na, hindi pa rin naman yan tama na ganyan ang gawin niya sa'yo. Baka naman may iba ka pang kalokohang ginagawa. Sa pagkakataong to, ay tuluyan ng umiyak si Joel. Ako naman ay nailang sa eksena na mag-ama. Kaya napatingin na lang ako kay Nanay Gloria habang nakaupo siya sa may kusina. Nahalata naman yata ni Nanay Gloria ang nararamdaman ko. Kaya tumayo siya at lumapit sa amin. Mukhang kailangan niyo muna mag-usap ng anak mo, Pulding. Mukhang ganun na nga. Pasensya na sa abala sa inyo. Nang makaalis kami ni Nanay Gloria, ay saka siya nagtanong kung anong nakita ko sa tawas. At kung hindi raw ba ako nakaramdam ng pag-atake. Wala namang pag-atake sa akin, Nay Gloria. Pero may makapal na panangga pa rin ang namamarusa sa kanya. Hindi ko mabasa ng maayos ang tawas. Basta, galit na babae sa likod ng madilim na elemento ang nakikita ko. Pero may kutob akong hindi lang ang dalawang yun ang namamarusa kay Joel. Meron pa silang kasama. At hindi ko alam kung tao rin ba to o elemento. Kaya iniisip ko, kung boses ba ng elemento ang narinig ko nung may sumanib sa'yo. Hindi ako kumbinsido na ang sinasabing Mia ni Joel ang namamarusa sa kanya. Kaya nalilito pa ako. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Sabi ko nga sa'yo ay humingi ka ng tulong sa iba. Opo, Nay Gloria. Hanap ako ng mas malakas na albularyo para makatulong sa gamutan na to. Sa mga sumunod na araw, ay pinuntahan ko pa rin si Joel para gamutin. Pero bigo ko, malakas talaga ang namamarusa sa kanya. At ilang beses pa akong sumuka ng dugo dahil sa mga pag-atake sa akin ng kalaban. Patong-patong na ang proteksyon ko. Pero parang pinaglalaroan lang ako nito. Ni hindi ko tumagawang igapos. Ni hindi ko maipasok sa katawan ni Joel yon. Aminado akong talo ko nito sa kumbante espiritual. Kahit hindi pa man kami nagsisimula, wala ring maitulong sa akin si Parts. Ang mambabarang kasi na dumadali kay Joel ay may mas mataas na antas ng kaalaman kaysa sa akin. At maaaring mas makapangyarihan din ang gabay niya o kaya ang mga gabay niya. Sa puntong to ay nakakatanggap na ako ng hindi magagandang salta mula kay Joel. Tigilan mo na nga! Napapagod lang ako sa ginagawa mo sa akin eh! Hindi mo naman kaya si Mia! Anak, huwag ka naman ganyan magsalta kay Rohel. Bakit, Tay? Totoo naman ang sinasabi ko Mahinang klase yan dahil hindi niya kaya si Mia! Maya ka naman, Joel. Si Rohel na nga lang nagtsatsaga manggagamot sa'yo. Mang Pulding, tama na po. Huwag niyo nang pagalitan si Joel. Naiintindihan ko naman po ang nararamdaman niya. Kahit naman ako ay nagdududa din sa kakayahan ko. Pero Rohel, huwag naman sanang makaapekto sa'yo ang mga sinabi ng anak ko. Hindi naman ho. May punto rin naman kasi siya. Talagang hindi ko kaya si Mia. Kasi hindi lang naman siya nag-iisa. Yun nga lang ay hindi ko rin alam kung ilan sila. Kaya ho, magpapaalam muna sana ako sa inyo. Magpapaalam? Hindi mo na ba gagamutin ang anak ko? Nako, hindi po sa ganun ang ibig kong sabihin. Baka pupuntahan ko muna po yung guro ko sa may Camarines Sur. Magtatanong ako sa kanya. Baka may kakilala siyang maaaring tumulong sa gamutan natin kay Joel. O sige. Ilang araw din ako nanatili sa Camarines Sur. Sa paggewang-gewang na kubo ni Tate Estong. Nakatakatakang mas matibay pa yata sa mga konkretong gusali sa lungsod. Kahit na para bang bibigay na to. Paano ba naman kasi? Bata pa lang ako ay mukhang lili pa rin na ng hangin ng kubo niya. Pero lagpas na ako sa kalendaryo. Pero nakatayo pa rin to. Nang sabihin ko ang pakay ko kay Maestro ay kaagad niyang nirekomenda ang isang kakilala niyang albularyo na nagngangalang Elias. Kaagad niyang pinapunta si Elias sa kubo sa pamamagitan ng pagpapadala ng spiritual na mensahe. Hindi naman nagtagal at dumating na ang lalaking tinutukoy niya. Unang kita ko pa lang kay Elias ay para na akong sinuntok sa sikmura. May kahabaan ng buhok niya. Nakasuot siya ng aviator sunglasses at baseball cap. Tadtad din siya ng makukulay na tato. Pero ni isa sa mga yun ay walang kinalaman sa panggagamot. Parang dekorasyon lang talaga. Mukha siyang kay Mangging Axl Rose ng bandang Guns N' Roses nung kabataan pa nito noong 1980s. Bukod sa hindi siya yung tipikal na pormahan ng albularyo na nakasanayan ko, napakalakas din ng spiritual na kakayahan ng taong to. Halos sakupin ng kanyang enerhiya ang buong bahay ni Tatay Estong. Napansin ko rin na para bang mas sumigla si Tatay Estong nang dumating si Elias. Bukod dito, ay naririnig ko rin sa isip ko na parang kumakanta ng papuri ang gabay kong si Pards. Kasunod nito, ay sinabi niya sa akin na ihanda ang sarili ko
dahil mapapasabak na ako sa pinakamalaking kumbante spiritual ng buhay ko. Elias, ikaw na ang bahala dyan kay Rohel. Alalayan mo lang. Alam mo naman ako anong gagawin. No problem, tay. Yakang-yaka ko na to. Inakbayan ako ni Elias at pakaramdam ko nito'y ligtas ako sa kahit anong klase ng kalaban o dilubyo. Hindi na rin kami nagtagal ni Elias. Nagyaya na siyang bumalik kami ng Maynila dahil unang beses daw niyang makakarating ng Maynila nang nakasakay sa bus. Nang tanungin ko siya kung may sarili ba siyang sasakyan kapag pumupunta ng Maynila, ay natawa na lang siya. Secret. Walang clue. Joke lang. Espiritu ko pa lang ang nakakapunta sa Manila. Kaya mo yun? Oo naman. Wala kaya tang bilib sa akin eh. Pero makikita mo kapag hinarap natin yung namamarusa sa pasyente mong playboy. Nagulat naman ako dahil nalaman niya kagad ang pakay ko. Pero naisip ko rin na baka naikwento na sa kanya ni Tatay Estong ang tungkol dito. Nabanggit na pala sa'yo ni Tatay Estong? Dance pre, yung gabay mo lang ang nag-relay sa akin. Nakakausap mo pati si Pards? Sa puntong to ay talagang hangang-hanga na ako sa antas ng karunungan ni Elias. Sa sandaling panahon pa lang na magkasama kami ay nakausap niya na ang gabay ko nang hindi ko namamalayan. Damang-dama ko nito kung gaano pa ako kahilaw sa pagiging albularyo kahit na hindi ko pa nakikita ang kakayahan niya. Grabe, siguro matagal ka ng estudyante ni Tatay Estong ano? Nyek! Hindi naman ako estudyante ni tatay. Nakilala ko lang din yan dahil sa mga gabay ko. Solid nun ni Tatay Estong ano? Tagal din ang buhay eh. Teka, mga gabay? Marami kang gabay? Ako kasi si Pards lang eh. Tumangutango si Elias bago bumulong. 2 arkanghel daw ang kanyang gabay at may 3 pang ibang mga elemento. Dito na ako tuluyang natulala sa kanya. Kung tutuusin, ay mas malakas at mas mataas ang antas ng kanyang karunungan kaysa kay Tatay Estong. Anghel at diwata kasi ang gabay ni tatay. Samantalang si Elias ay mas mataas na ranggo ang kanyang gabay dahil mga mandirigma talaga ng kalangitan to. Sa pagkukwentuhan pa namin sa bus ay nabanggit din niya na natural siyang divino dahil 5 taong gulang na bata pa lang daw siya ay nakikita, nakakausap at tinuturuan na siya ng 2 arkanghel. Ang kaalaman niya sa spiritual ay ibinigay na lang sa kanya at hindi niya na kinilangan pang pag-aralan to. 37 years old na noon si Elias. Mas matanda lang siya sa akin ng 6 na taon. Pero sobrang layo ng agwat ng kaalaman niya kumpara sa akin. Kaya naging kumpiyansa ako nito na mapapagaling namin si Joel. Pagdating namin sa Maynila, kahit si Nanay Gloria, ay napansin kong parang nailang nang dumating kami at nang makita niya si Elias. Sa bahay kasi ni Nanay Gloria tutuloy si Elias habang ginagamot namin si Joel. Habang naninigarilyo sa labas si Elias, ay kinausap ako ni Nanay Gloria tungkol sa kanya. Sabi niya, ay kakaibang aura ni Elias. Hindi ko nilaliman yung aral ko sa kanan pero ibang dating ng isang yan. Halatang divino. Nagulat ako dahil ramdam to ni Nanay Gloria. Gaya nga ng sinabi niya, ay hindi siya nakapag-aral ng malalim na karunungan ng kanan o angel magic. Pero nasense pa rin niya kung ano si Elias. Hindi lang ako nagpahalata na hindi ko agad nalaman ng enerhiyang meron si Elias. Palibhasa kasi ay siya ang unang natural na divinong nakilala ko. Mas malakas pa siya kaysa kay Tatay Estong. Hindi ako sanay sa nag-uumapaw niyang presensya. Ang mga nakasalamuha ko lang noon na nagpakilalang divino ay hindi kagaya ni Elias. Ibig sabihin ay huwad o peke ang mga nakilala kong divino. Maliban syempre kay Tatay Estong. Kailan niyo balak puntahan si Joel? Bukas ang bukas din po, Nay Gloria. Malakas ang kutob ko na mapapagaling na namin ni Elias si Joel. Sa palagay ko rin, manonood ako sa inyo. Si Nanay Gloria naman gagawin mo pa kaming itbulaga. Pero sige, mas komportable ako kapag nandun kayo eh. At least hindi ako mag-aalala na baka kayong rest baka naman babarang. Nagdaan ng gabi at nagpahinga na kaming 3. Kinaumagahan, nag-almusal lang kami at inihanda ang mga kakailanganin sa panggagamot kay Joel. Bandang 10:00 ng umaga ay nagpunta na kami sa bahay nila. Napapalingon ng mga taong nakakasalubong namin dahil kay Elias. Hindi ko alam kung dahil sa bihis niya o dahil sa malakas niyang presensya. Kaya sigurado na ako nito na matatapos na ni Elias ang pagdurusan ni Joel. Paano ba naman? Samot-saring pagtatangka at pagpigil ang kinaharap namin bago makarating sa bahay nila Joel. Nandyan yung kamuntikan na maaksidente ang sinasakyan naming jeep dahil ayaw raw kumagat ng preno. Pero nang hawakan ni Elias ang tubo na kapitan ng mga pasahero sa kisame ng jeep, ay milagrong gumana ulit ang preno. At isa pa, nang nasa barangay na nila kami, ay sinalubong kami ng mga nag-aamok na laseng. Pero bumahing lang si Elias, ay kumalma ang mga laseng na to at parehong nawalan ng malay sa gilid ng kalsada. Bisa natin, desperado na ang kalaban. Baka maunahan pa tayo eh. Pagdating sa bahay nila Joel, ay sinalubong kami kagad ni Mang Pulding. Alalang-alala ang mukha nito
pero nabuhayan ng loob nang makita kami. Rohel, Diyos ko, salamat at narito ka na. Balak na nga sana kitang punta. Joel! Hindi na ako nagtanong pa. Sumunod na rin kami sa matanda na pumasok sa bahay nila. Kinatakot ko pa nga nito na baka inunahan na nga kami ng mambabarang at sinentensya na nito si Joel. Nasa loob daw ng banyo si Joel at nagsusuka ng slugs. Dinig na dinig pa namin ang magaspang nitong ubo na para bang nadudurog na graba. Uli mo na ang pasyente. Kukonsagrahan ko ng buong lugar at tataasan ang depensa nito. Naging sunod-sunuran lang ako kay Elias dahil alam kong mas alam niya ang tamang gawin. Pinuntahan namin ni Nanay Gloria sa banyo si Joel na nito'y inaalalayan ni Mang Pulding. Kalunos-lunos na ang itsura niya dahil ang sinusuko niya ay may kasama ng dugo. Ang mga langib nito sa katawan ay nagbitak-bitak na at may gumuguhit na ring dugo sa mga gilid. Umusal na ako ng buhay na salita na makakatulong upang mapahupa ang sakit ni Joel. Nang sa wakas ay tumigil siya sa kakaubo at pagsusuka, ay nagkusa na akong kumuha ng isang basong tubig para bulungan yun ng orasyon. Pinainom ko to sa kanya pero dala marahil na paghapdi ng lalamunan ay ayaw niya itong tanggapin. Pilitin mong uminom, Joel. Hindi ka namin matutulungan kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Hindi na siya nakapagsalita. Nakalupasay na lang sa sahig ng banyo habang nakasandal kay Mang Pulding. Nang lumapit sa amin si Elias ay nag-angat ng tingin dito si Joel. Nagbigay daan ako kay Elias na siya namang yumukot nilapat ang kanang kamay sa ulo ni Joel habang may inuusal na orasyon to. Uminom ka na, pre. Kinuha ni Elias ang baso sa akin at inabot kay Joel na walang pag-aalinlangan. Tinanggap niya to at ininom hanggang sa maubos. Nang ibaba ni Joel ang baso ay hingal na hingal to, pero may kita naman sa kanya na kahit papano ay nakabawi na siya ng lakas. Kaya mo na bang tumayo at maglakad? Bilang tugon ay tumayo nga si Joel sa tulong ni Mang Pulding. Nakahinga ako ng maluwag dahil dito. Nagtungo na kaming lahat sa sala. Nang makaupo si Joel at Mang Pulding ay pinaliwanag ko sa kanila na tutulungan ako ni Elias sa panggagamot. Magtiwala lang sana kayo at manalig. Lalo ka na, Joel. Malakas ang laban natin ngayon. Lalo na't nandito si Elias. Nakangiting nag-thumbs up lang si Elias kay Joel na napilitan na lang din ngumiti. Pagkatapos nito ay sinenyasan ako ni Elias na lagyan ng proteksyon ng sarili ko. Nang matapos ako sa paglalagay ng depensa ay sinimulan na namin ang panggagamot kay Joel. Kinumpas ni Elias ang kanyang mga kamay habang bumubulong ng orasyon. Ayon sa kanya ay maglalakbay ang kanyang espiritu para masilip kung sino ang mambabarang na namamarusa kay Joel. Ako na raw ang bahala sa kanyang pisikal na katawan habang wala siya. Sa totoo lang ay nag-aalinlangan ako nito pero tinawag ko na lang si Pards para tulungan ako. Habang naglalakbay ang espiritu ni Elias ay inabala ko na rin ang sarili ko sa panggagamot sa espiritu ni Joel. Ihahanda ko kasi ang katawan niya para matawag namin ang mambabarang at pasasanibin namin to sa kanya. Kung hahayaan lang kasi namin na pumasok sa katawan ni Joel ang mambabarang at halos butot balat na siya ay malaki ang tsansa na ikamatay niya to. Hindi lang ang pisikal na katawan niya ang dapat na mapalakas. Mas lalong dapat tibayan ang kanyang espiritong nanghihina na dahil sa mga pag-atake. Joel, gusto kong tatagal mo ang pananampalataya mo. Tutulungan ka namin ni Elias sa abot ng mga kaya namin. Pero tulungan mo rin ang sarili mo kagaya ng ginawa mo kanina. Gagawin ko makakaya ko. Salamat. Dahil sa inyo nagkaroon ako ng pag-asa ng gumaling ulit. Pangako, magbabayad ang namamarusa sa'yo. Kamunti ka na ako mapalundag nang biglang magsalita si Elias. Nakabalik na pala siya sa katawan niya at kitang-kita sa mukha niya ang tagumpay. Bullseye! Nakita ko na! Nakakagulat ka naman. Kailangan mo ba talagang sumigaw? Bawasan mo ang kapere pa! Lindsay! May kilala kayong Lindsay! Ex ko. Ex? Ex na naman! Hindi ba itong nakaraan ay sinabi mong Mia ang pangalan ng ex mo? Pasensya na, Tay. Si Lindsay ang nauna kong girlfriend bago si Mia. Diyos ko, nakakadalawang nobya ka na pala at wala akong kaalam-alam. Tay, hindi lang sila dalawa. Hindi lang dalawa? Mawalang galang na mga tropa. Pero hindi pa ako tapos. Muling nabaling ang atensyon namin kay Elias na sa pagkakataong to'y sa akin nakatingin. Kinakabahan ako sa kaseryosohan ng itsura niya. Parang hindi maganda ang sasabihin niya. Roel, sigurado akong kilala mo ang tao nasa likod ng pambabarang kay Joel. At siguradong kilala rin ni Nanay Gloria at ni Tatay Estong to. Dahil ang kupal na yun ay walang iba kundi si Iking. Nagulat kami ni Nanay Gloria sa narinig namin. Naalala ko kung anong klase ng karunungan ang meron si Mang Iking. Matagal ko na siyang hindi nakikita sa Quiapo. Dahil gaya nga ng sinabi ni Nanay, ay umalis na to dahil umasenso na ng husto. Mahigit 10 taon na rin mula nang huli ko siyang makita. At ang sabi ni Nanay ay halos kasing edad ko na ang anyo nito. Tuluyan na raw bumata ang itsura niya.
Kaya pala kilala niya ako, Nay. Si Mang Iking palang sumanib sa inyo nung unang beses magpunta sina Joel sa atin. Hindi makapagsalita si Nanay sa labis na gulat habang ako'y napagtagpi-tagpi ang lahat. Siya pala ang lalaking nakita ko nang mag-init ang medalyong San Benito habang nagmamasaya ko. Kaya pala pamilyar sa akin yon dahil ang binatang yon ay si Mang Iking. Minamatsagan niya ako. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan at para ako nang hina. Pero nang hawakan ako ni Elias sa balikat ay nabawasan ang pangamba ko. Ang bala! Di hamak na mas mataas ang antas sa kalaman ko kay Iking. Isa pa ay hamak na mambabarang lang siya na may gabay na elementong walang kwenta. Samantalang ako ay isang natural na divino at nandiyan ka pa para tulungan ako. Yakang-yakan natin to, pare. Kaya huwag kang kabahan. Kinabog pa ni Elias ang kanyang dibdib na para bang gorilya. Kaya kahit papaano ay napayapa ako. Naisip ko rin ito na hindi nga pala ako dapat mangamba dahil kakampi ko ang nasa itaas. Walang ibang mas malakas at makapangyarihan kundi ang Diyos Ama. Umusal ako ng panalangin at panghingi ng tawad sa Ama dahil nagduda ako sa kakayahan ko. Ano? Simulan na ba natin ang pagtawag kay Mang Iking? Mukhang maayos ang kalagayan ng spiritual na anyo ni Joel ah. Pwedeng-pwede na natin pasanibin sa kanya si Iking. Pero bago ang lahat, kumumpas si Elias at nag-orasyon. Ilang sandali pa'y nakita ko na ang kanyang mga gabay. Kusa kong iniwas ang paningin ko sa dalawang maliliwanag na arkanghel. Nag-init ang pakiramdam ko sa katawan at para akong nagkakaroon ng dagdag na lakas at tibay. Sa likod ng mga arkanghel ay may iba pang elemento. Ang sabi nito ni Elias ay 3 ang gabay niyang elemento. Ngunit sa nakikita ko ay parang lagpas yun sa 1 dosena. Napangiti na lang ako nito sa mga nakikita ko. Maya-maya pa ay tinusok ko na ng palito ng posporo sa dulo ng hinalaki sa paa ni Joel. Umusal ako ng buhay na salita bago tinawag ang namamarusa sa kanya. Ilang sandali pa'y ngumisi na si Joel. Wala ka talagang kadala-dala, Rogelio! Gusto mo yatang madamay na naman si Gloria rito! Hindi mo na magagawa yan, Mang Iking! Wala kang lakas laban sa mga alagad ng Diyos! Kilala mo na pala ako! Magaling! Pero kung nagawa ko ng sumanib kay Gloria noon, kaya ko ulit gawin yun ngayon! Ah, talaga? Sige nga! Biglang tinusok ni Elias ang kanyang hintuturo at gitnang daliri sa sikmura ni Joel. Agad nang umuwi si Joel at nagtangkang kumawala. Ngunit mabilis ang isa pang kamay ni Elias. Gumuhit siya sa mga palapulsuhan at paa ni Joel. At matapos to, hindi na to makagalaw na tila ba nakagapos. Sino ka bang pakilimero ka? Kalagan mo ko! Papatayin kita! Hindi mo kaya! Naigapos nga kita eh! Paano mo ako mapapatay? Maghintay kang hayop ka! Sa oras na makawala ako rito! Napasigaw to ng muling diniinan ni Elias sa mga daliri sa sikmura ni Joel. Nakita ko ang pagkilos ng aming mga gabay na nagsusugod sa labas ng bahay. Sumilip ako saglit sa bintana at dito'y nakita kong may sinalubong silang 2 maiitim na nilalang. Sinaksak to ng 2 arkanghel. Pagkatapos ay pinagpira-piraso naman ng mga elementong gabay ni Elias ang katawan ng mga yon. Natawa na nga lang ako. Nang pira-piraso na yon ay kinain na lang yun bigla ni Pards. Nang maluray ang maiitim na nilalang ay bumalik sa loob ng bahay ang mga gabay. Si Pards naman ay tumabi sa akin. Wala nang tigil sa kakasigaw si Mang Iking at may ilang kapitbahay na ang nakikiusosyo. Pero hinayaan lang namin ang mga to. Mga hayop kayo! Papatayin ko kayo! Paano mo pagagawin yun? Ngayong nilapanan ng gabay ko ang gabay mo! Mga pakilimero! Lalo ka na, Rogelio! Papatayin ko kayo ni Gloria! Hindi ka na nga makakilos dyan eh. Pero mayabang ka pa rin. Kung ako sa'yo, ay aalisin ko ng tinanim mong barang sa lalaking to. At baka kawaan ka pa namin. Hindi nagsalita si Mang Iking. Kung kaya muling diniinan ni Elias ang sikmura ni Joel. Napasigaw ulit to. Pero hindi pa rin siya nagbitaw ng salita. Nababawiin niya na ang parusa sa pasyente namin. Ayaw mo! Osa! Sabihin mo na lang kung bakit mo pinarusahan ng lalaking to. Bakit ko sasabihin sa inyo? Napasigaw na naman to nang muling diniinan ni Elias ang sikmura ni Joel. Pagkatapos ay sinenyas na ako ni Elias na ilapat ang San Benito sa noo ni Joel. Inorasyonan ko muna ang medalyon bago yun inilapat sa noo ni Joel. Lalong nagsisisigaw si Mang Iking sa sakit na igagalaw nito ang ulo niya. Kaya panay ang iwas niya sa medalyon. Oo na! Sasabihin ko na! Alisin niyo ang medalyon! Alisin mo! Rogelio! Alisin ko lang to kapag sinabi mo kung bakit mo pinarurusahan si Joel. Napag-utusan lang ako! Binayaran lang ako! Yung dating nobya ng lalaking yan, nag-aaral siya sa akin at binayaran niya ako para parusahan yan! Alisin mo ang medalyon, Rogelio!
Bakit gusto siyang parusahan ng ex-girlfriend niya? Ano ang atraso ni Joel sa kanya? Ang dami mong tanong! Oo na! Oo na! Oo na! Dininan kasi ni Elias ang sikmura ni Joel, kaya napilitang sumagot ulit si Mang Iking. Abusado ang lalaking yan! Sinasaktan ng estudyante ko at pinagsasaltaan ng hindi maganda. Kahit naman daw yung babaeng pinalit sa kanya, ay ganon din ang trato ng lalaking yan. Dapat lang sa kanya ang magdusa! Nagkatinginan kami ni Elias. Bago kasi kami nagtungo sa bahay nila Joel, ay naikwento ko sa kanya na ang hinihinalang nagpabarang dito ay ang ex niyang si Mia. Nabanggit ko rin sa kanya na aminado si Joel na may dahilan talaga si Mia na ipabarang to. At base sa pinagtapat ni Mang Iking, ay mukhang totoo nga na hindi mabuting nobyo ang pasyente namin. Rogelio! Alisin mo ang medalyon! Aalisin niya ang medalyon kung aalisin mo rin ang tinin mo sa katawan ng lalaking to. Paano ko aalisin kung nakagapos ako dito? Teka, may lakad ka ba? Excited ka masyado eh. Sandali! Isa-isang ang kinalas ni Elias ang gapos kay Mang Iking. Nang malaya nang itong makagalaw, ay kusa na nitong pinagpag ang barang na nilagay sa katawan ng pasyente namin. Pero bago pa man yung tuluyang maubos, ay isang pag-atake ang naramdaman namin ni Elias na paparating. Kumumpas si Elias at tumusal ng orsyong pamarusa. Sinabayan ko rin ng pagbigkas ng buhay na salita ang ginawa ni Elias. At bigla na lang nanigas ang katawan ni Joel. Kasabay nito ang pagsigaw ni Mang Iking. Biglang nawala ang presensya ng pag-atakeng spiritual na nangangahulugan lang na namatay na ang nagbato nito. Alalang-alala naman si Mang Pulding sa anak niya, pero sinigurado ni Elias na ayos lang to. At anumang nakikitang nangyayari kay Joel ay kay Mang Iking totoong nangyayari. Mga hayop kayo! Wala kayong isang salita! Sisihin mo ang estudyante mo! Siya ang nakikita kong gumagalaw para atakihin kami! Nakalimutan yata na wala ng elementong dumidepensa sa kanya! Baguhan lang siya! Bakit kailangan niyong patayin? Pasensya ka na Mang Iking. Desperada siya. Sana hindi na lang siya nakisali pa. Bilis na! Alisin mo lahat ng barang sa kanya kung ayaw mong sumunod sa estudyante mo! Oo na! Oo na! Ilang sandali rin pinagpag ni Mang Iking ang katawan ni Joel. Nakampante kami ni Elias, pero hindi namin binababa ang aming depensa. Maya-maya pa ay pumalibot sa amin ang mga gabay ni Elias na para bang gumagawa ng buhay at mas malakas na bakod. Ano man ang ibabato sa amin ni Mang Iking ay hindi natatama yon. Ubusin mo ang barang sa katawan ng lalaking to bago tatuluyan! Patayin niyo na lang ako! Patawarin mo ako Mang Iking. Inirerespeto ko pa naman kayo bilang nakakatanda. Pero kung ganyang nakakaperwisyo na kayo, ay kailangan ko na nga kayo sigurong tapusin. Kapag pinatay niyo ko, ay hindi naggagaling pa ang pasyente niyo. Ayos lang. Kung hindi mo pa alam, ay kaya ko magpagaling ng mga karamdamang gawa ng pipitsuging gaya mo. Kaya nga kita nahuli, di ba? Teka lang. Gusto niyo ba talaga mamatay na lang ang lalaking to? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ni Elias? Hindi namin kayo kailangan para pagalingin siya. Sandali lang, Rogelio. Huwag niyo akong patayin. Heto na, haalisin ko na. Nagmamadali ngang binaklas nito ang natitira pang nakabaong parusa sa katawan ni Joel. Napangisin na lang kami ni Elias. Tinatakot pa kami ni Mang Iking na wala tong pakialam kung papatayin namin siya. Pero ayun, bumigay din ng matching. Tinanggal ko na. Pakawalan niyo na ako. Wala sa usapan natin yan Mang Iking. Ikaw ang nag-offer na alisin ang ibinaon mo. Kahit papatayin ka naman namin talaga. Ano? Tinanggal ko na ang mga pamarusa. Pinatay niyo na si Lindsay. Ano bang gusto niyo? Magmamakaawa ako. Rogelio, maayos naman tayo nung bata ka pa, hindi ba? Oo nga ho. Kaya nga hindi ko akalain na aatakihin niyo si Nanay Gloria. Close tayo noon, di ba? Oh, Rogelio, patawarin mo ako. Napag-utusan lang naman ako. Hayaan mo, hindi ko na uulitin. Naniniwala ka ba dyan? Babalikan ka niya sigurado. Napayasa eh. Tumingin lang ako kay Elias at sumenyas na sesentensya niya na si Mang Iking. Naniniwala kasi ako sa sinabi ni Elias. Babalikan kami ni Mang Iking kung papakawalan pa namin siya. Hindi na kasi siya ang Mang Iking na nagturo sa akin noon ng tungkol sa mga agimat at mutya. Isa na siyang alagad ng kaliwa at ako naman ay kanan. Kaya habang buhay lang kami magbabanggaan. At baka sa susunod na magtagpo kami ay ako naman ang malagay sa alanganin. Kaya tinapos na rin namin siya. Matagumpay naming nairaos ang gamutan kay Joel. At sa wakas ay gumaling na rin siya at nakabawi ng lakas. Gayunpaman ay isang aral ang iniwan sa kanya ng karanasan niyang to. Ang maging magalang sa mga babae at huwag nang maging bayolente sa mga to. Si Elias naman ay ilang araw pang nanatili sa bahay kasama namin ni Nanay Gloria. Tuwang-tuwa siya sa Maynila.
Kaya lang ay kailangan din niya magbalik sa Camarines Sur dahil nandun ang kanyang pamilya. Sa mga nakalipas na taon ay ako na ang bumibisita sa kanila ni Tatay Estong sa probinsya hanggang sa bawian na ng buhay ang maestro namin ni Nanay Gloria na si Tatay Estong. Utang ko lahat sa kanya kung bakit ako nagbago. Sa ngayon ay hindi na kami nakapwesto ni Nanay Gloria sa Quiapo. Nagtatrabaho na ako sa isang pabrika at nagkaroon na rin ng sariling pamilya. May tindahan sa tapat ng bahay namin na siyang libangan ni Nanay Gloria at ng misis ko. Hindi kami nagtagumpay na masakop ang Quiapo at Baclaran, pero minsan ay nanggagamot pa rin ako at nakakaraos naman kami sa buhay. Totoo nga ang sinasabi nila na walang albularyo ang yumayaman, lalo na ang mga gaya namin na ang kalaman ay nagmumula sa kanan. Pero hanggat nasa ilalim kami ng gabay na nasa itaas, ay hindi na nga siguro namin kailangan pa ng iba yung yaman sa lupa, gaya ng inasam ni Mang Iking na nauwi rin naman sa wala. Kaya sana ay may napabaon ako sa inyo matapos niyong malaman ng kwento ko na palaging magwawagi sa dulo ang mabuti laban sa kasamaan. Kaya piliin niyo lagi ang maging mabuti.